Tatlo ho sila, ma'am, sir. Congratulations. Halos mabitiwan ni Perlita ang sariling kamay na nanginginig habang nakatitig sa monitor. Tatlong maliliit na kumukurap-kurap na tuldok. Tatlong tibok ng puso na parang musika sa kanyang pandinig, pero parang sentensya naman sa lalaking katabi niya. Ang kaninang kaba sa dibdib niya ay napalitan ng di maipaliwanag na saya, na agad ding binura ng isang malamig na tingin mula kay Lorenzo. Loe, mahinang usal ni Perlie, naghahanap ng kislap ng tuwa sa mga mata ng nobyo. Ngunit wala. Peder. Isang blankong pader ang sumalubong sa kanya. Paglabas nila ng klinik ng Obgyn sa San Miguel Women's Center, ramdam ni Perlie ang bigat sa bawat hakbang nila. Hindi sila nag-uusap. Ang dapat sana'y masayang balita ay naging isang mabigat na pasanin na hindi niya alam kung paano bubuhatin. Huminto si Loo sa may hallway, malapit sa fire exit, malayo sa ibang mga pasyente. Perlie, Anya, ang boses ay kasing lamig ng simoy ng hangin mula sa nakaawang na bintana. Walang emosyon. Hindi natin to kaya. Kumunot ang noo ni Perlie. Anong ibig mong sabihin, Loo? Tatlo sila. Medyo nakakagulat, pero sinubukan niyang umiti, kahit pa may kung anong kumikirot sa dibdib niya. Pero kakayanin natin. Magtutulungan tayo. Umiling si Loy, ang mga mata ay nakaiwas. Hindi mo naiintindihan. Hindi lang tutungkol sa pera o sa hirap. This is too much. Too much. Halos pabulong na tanong ni Perlie. Ang mga anak natin, Loy. Too much sila para sa'yo. Nagsimula ng mamasa ang kanyang mga mata. Hinawakan ni Loy ang braso niya, mariin. Kailangan nating maging praktikal, Perlie. May paraan pa. Maaga pa naman. At doon, sa tahimik na hallway na iyon, sa pagitan ng amoy ng lisol at ng pangamba, binitiwan ni Loy ang mga salitang dumurog sa puso ni Perlie, mas matalim pa sa kahit anong kutsilyo. Ipa-abort mo na yan. Parang nabingi si Perlie. Ang ingay ng mga naglalakad na tao sa di kalayuan, ang tunog ng intercom, ang pagbukas-sara ng pinto ng elevator, lahat naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na ipa-abort mo na yan sa utak niya. Nanginginig niyang tanong, umaasang nabingi lang siya, o nagbibiro lang si Loy. Isang masamang biro. Mas mabuti to para sa ating dalawa. Para sa future natin, git ni Loy, hindi pa rin makatingin ng diretsyo sa kanya. Ramdam ni Perlie ang panginginig ng kamay nito sa braso niya. O baka panginginig niya iyon na sumasalin na lang. Future. Tumulo ang luha ni Perlie, isa-isa, tapos ay sunod-sunod na. Anong future, Lo? Ang future natin, yung tatlong buhay na iyon sa sinapupunan ko. Sila ang future natin. Humihikbi na siya, walang pakialam kung may makarinig. Bumuntong hininga si Loy, bakas ang iritasyon. Perlie, wag kang mag-eskandalo dito. Pinagtitinginan na tayo. Pero hindi na napigilan ni Perlie. Pinagtitinginan? Yun ang iniisip mo. Matapos mong sabihin na patayin ko ang mga anak natin? Napasigaw na siya, at may ilang nurse at pasyente ang napalingon sa gawin nila. Hinila siya ni Loy palabas ng gusali, patungo sa parking lot. Ang araw na kanina ay katamtaman lang ang sikat ay biglang tinakpan ng makapal na ulap. Parang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Pumasok ka na sa kotse, Perlie. Ihahatid na kita, sabi ni Loy, pilit pinapakalma ang boses, pero halata ang tensyon. Itinabig ni Perlie ang kamay nito. Hindi ako sasama sayo. Hindi ko gagawin ang gusto mo, Lo. Mga anak ko to. Mga anak natin pagtatama ni Loy may diin. At bilang ama nila, alam ko kung anong mas makakabuti. Makakabuti? Ang ipapatay sila? Humagulgol si Perlie. Saan napunta yung Loy na minahal ko? Yung nangako na mamahalin ako, kami, anumang mangyari. Isinuklay ni Loy ang mga daliri sa buhok niya, isang senyales ng frustrasyon na madalas nitong gawin. Perlie, please tear aside to understand. Ginagawa ko to para sa'yo. Para sa atin. Para sa akin, mapait na tumawa si Perlie. Kung para sa akin to, bakit parang pinapatay mo na rin ako? Nagsimulang pumatak ang ambon. Malalaki, mabibigat na patak. Sumasabay sa agos ng kanyang luha. Hindi mo ba talaga sila kayang mahalin, Lo? Tanong ni Perlie, ang boses ay basag na. Kahit isa lang sa kanila?
Hindi mo ba kayang panindigan yung mga nabuo natin? Katahimikan. Tanging ang lagitik ng ulan sa bubong ng mga sasakyan ang maririnig. At ang tibok ng 3 puso sa sinapupunan niya na para bang sumisigaw din ng tulong. Biglang bumukas ang pinto ng kotse sa driver's side. Sumakay si Lo. Hindi na muling nagsalita. Hindi na muling lumingon. Lo, sigaw ni Perlie kasabay ng paglakas ng buhos ng ulan. Lo, wag mo kaming iwan. Pero umandar na ang makina. Dahan-dahang umatras ang itim na sedan palabas ng parking slot. At sa isang iglap, humarurot ito palayo, iniwan si Perlie na basang-basa sa ulan, nakaluhod sa basang semento, ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kaninang 3 tibok ng musika ay naging 3 suntok sa puso niya. Bakit? Ang sigaw niya inilamon ng rumaragas ang ulan at ng kulog na biglang dumagundong. Parang sinasagot ng langit ang tanong niya ng isa pang tanong, paano na ngayon? Paano na silang 4? Doon, sa parking lot ng San Miguel Women's Center, sa gitna ng walang awang ulan, gumuho ang mundo ni Perlita Cruz. Ang pangako ng isang masayang pamilya ay naging isang malupit na sentensya. At ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay ay siya pa mismong humatol. Lumipas ang ilang araw na parang bangungot para kay Perlie. Ang dating masigla niyang mga mata ay laging namamaga sa kaiiyak. Ang dating maaliwalas na kondo unit na minsan nilang pinangarap ni Lo na magiging pugad ng kanilang pamilya ay naging malamig na selda. Si Mindy, ang matalik niyang kaibigan mula pa college, ang tanging karamay niya. Siya ang sumalo sa bawat hikbi, sa bawat tanong na walang sagot, sa bawat piraso ng nabasag na puso ni Perlie. Isang hapon, habang nag-empek si Mindy ng mga gamit ni Perlie, di nito napigilang mapaluha. Girl, sigurado ka na ba talaga dito? Tanong ni Mindy, hawak ang isang lumang teddy bear na regalo pa ni Loie kay Perlie noong unang anibersaryo nila. Nakatulala lang si Perlie sa bintana, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa syudad na minsan niyang itinuring na paraiso. Wala na akong ibang maisip, Minds. Paano ako haharap sa mga tao dito? Sa opisina. Sa mga kaibigan natin. Ang sakit. Humikbi na naman siya. Pero, Perlie, itong kondo itong kotse iniwan niya lahat sa pangalan mo, sabi ni Mindy, itinuturo ang isang folder ng mga dokumento sa ibabaw ng kama. Titulo ng kondo, rehistro ng sasakyan, ilang bank account, lahat inilipat ni Lo sa pangalan ni Perlie bago ito tuluyang umalis ng bansa, papuntang Europa. Walang paalam, walang paliwanag. Isang text message lang ang natanggap ni Perlie mula sa isang unknown number, I'm sorry. This is for the best, take care of yourself. Ni hindi man lang binanggit ang mga bata. Anong gagawin ko dyan? Mapait na sagot ni Perlie. Pambili ng gatas? Pampaaral sa 3 batang ayaw naman niyang kilalanin? Para ano pa, Mindy? Para ipamukha sa akin araw-araw na iniwan niya kami. Na mas pinili niya ang future niya kaysa sa amin. Dinampot niya ang folder at akmang ihagis, pero pinigilan siya ni Mindy. Hay, ano ka ba? Pera pa rin yan, Perlie. At kakailanganin mo yan, kakailanganin ninyo yan, mahinahong sabi ni Mindy, kinuha ang folder at itinabi. Alam kong masakit, sobra. Pero hindi pwedeng habang buhay kang magmumukmuk dito. Kailangan mong magpakatatag para sa mga anghel mo. Hinaplos ni Perlie ang kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. 3 buhay. 3 dahilan para bumangon. Pero ang bigat pa rin. Saan ako pupunta, Mindy? Ayokong umuwi kina mama at papa. Ayokong makita nila akong ganito. Ayokong madisappoint sila, umiiyak na sabi ni Perlie. Umupo si Mindy sa tabi niya, inakbayan siya. May naisip na ako, Perlie. Naalala mo si Jomar? Si Josh, yung kababata ko sa probinsya. Sa Kiriji. Mabini. Si Jomar Esquieta. Josh. Paminsan-minsan na ikukwento ni Mindy. May maliit daw itong printing shop sa kanilang baryo. Tahimik, simpleng tao. Anong meron kay Josh? Tanong ni Perlie, pinupunasan ang luha. Tumawag ako sa kanya kagabi. Natanong ko kung pwedeng doon ka muna. Malayo sa gulo, malayo sa chismis. Tahimik doon, Perlie. Sariwa ang hangin. Makakapag-isip ka, paliwanag ni Mindy. Pumayag siya. May maliit silang bakanting kwarto sa taas ng printing shop niya.
Pwede ka raw doon pansamantala. Ang ideya na lumayo, na makatakas kahit pansamantala sa lahat ng sakit at alaala, ay parang isang sinag ng liwanag sa madilim na tunel na kinaroroonan ni Perlie. Ray. Mabini. Ni hindi niya alam kung saan yon. Pero sapat ng malayo. Papaano ang trabaho ko? Alanganing tanong ni Perlie. Isa siyang graphic artist sa isang kilalang advertising agency. Mahirap iwanan ang career na pinaghirapan niya. Nabanggit ko rin yun kay Josh, ngumiti si Mindy. Naghahanap daw siya ng layout artist. Medyo freelance, project-based. Hindi kasing laki ng sweldo mo dito, pero sapat na para makapagsimula ka ulit. Malay mo, baka mas magustuhan mo pa. Mas tahimik, mas walang pressure. Pinag-isipan ni Perlie. Ang bumalik sa opisina, harapin ang mga mapanuring tingin, ang mga bulong-bulungan parang hindi niya kaya. Ang magsimula sa isang bagong lugar, kahit mahirap, ay parang mas kaaya-aya. Sige, mahinang sabi ni Perlie. Subukan natin. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, lula na sila ng isang lumang jeepney patungong probinsya. Iniwan ni Perlie ang kondo, ang kotse, ang lahat ng bakas ni Loy maliban sa isang bagay, ang 3 ultrasound pictures na maingat niyang itinupi at isinilid sa maliit na bulsa ng kanyang bag ang tanging larawan ng kanyang mga anak. Ang tanging patunay na minsan, may silat ni Loy. Mahaba ang biyahe. Maalikabok ang daan paglagpas ng highway. Ang ingay ng syudad ay napalitan ng huni ng mga ibon at ng tricycle na paminsan-minsan nilang nakakasalubong. Nakatulog si Perlie sa balikat ni Mindy, pagod sa ilang gabing walang matinong tulog. Pagdating nila sa Georges, mabini, hapon na. Isang tipikal na nayon sa probinsya, may isang simbahan, isang plaza, tindahan ni Aling Dena na nagtitinda ng malamig na coke at chichirya, at mga bahay na simple lang pero maayos. Nagkataon pa na bisperas ng kanilang fiesta. May mga banderitas na nakasabit sa mga poste, may mga nag-ihaw sa tabi ng kalsada, at may tugtugan ng videoke na maririnig mula sa isang bahay. Si Jomar, o Josh, gaya ng tawag ni Mindy, ay naghihintay sa kanila sa babaan ng jeep. Isang binatang payat, medyo kayumanggi at may ngiting nahihiya. Simple lang ang suot, t-shirt, maong shorts, at tsinelas. Malayo sa mga nakasuit na katrabaho ni Perlie sa Maynila, pero may kung anong kabaitan sa mga mata nito. Mindy. Perlie, kumusta ang biyahe? Bati ni Josh, kinuha agad ang maletang dala ni Perlie. Pasensya na kayo, medyo maingay ngayon, fiesta kasi bukas. Okay lang, Josh. Salamat sa pag-aalala, sagot ni Mindy. Siya nga pala, si Perlie. Umiti si Perlie, medyo alanganin. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin. Naku, wala iyon. Maliit na bagay, sagot ni Josh, iginaya sila papunta sa kanyang printing shop. Tara, doon na tayo sa taas. Medyo maliit lang yung kwarto, pero sana maging komportable ka. Ang printing shop ni Josh ay maliit lang, nasa isang lumang gusali na yari sa kahoy at semento. Amoy papel at tinta. May 2 lumang riso machine at ilang computer. Sa itaas, may isang maliit na apartment. Ang kwartong tinutukoy ni Josh ay simple lang, isang kama, isang maliit na mesa, at isang bintanang tanaw ang plaza ng bayan. Habang inaayos ni Perlie ang ilang damit na dala niya, hindi niya maiwasang mapatingin sa labas. Ang mga tao'y masaya, nagtatawanan. May mga batang naghahabulan. At siya, dayo, dala-dala ang isang sikretong pilit niyang itinatago sa ilalim ng maluwag niyang bestida. Napansin niya ang ilang mga mata na sumusulyap sa kanyang tiyan, na kahit maliit pa ay medyo kapansin-pansin na dahil sa kanyang payat na pangangatawan. May bumubulong, may nagtitinginan. Ang tsismis, kahit saan ka magpunta, naroon pa rin. Napabuntong hininga si Perlie. Kaya mo to, Perlie, sabi niya sa sarili. Para sa mga bituin mo. Kinagabihan, pagkatapos ng simpleng hapunan na inihanda ni Josh, adobong manok at mainit na kanin, inilabas nito ang isang manipis na kontrata. Ito, Perlie, yung usapan natin tungkol sa trabaho, sabi ni Josh, medyo nahihiya pa rin. Pasensya na kung hindi kalakihan, ha? Pero kung okay sa'yo, pwede kang mag-layout para sa mga kliyente ko. Mga souvenir programs para sa kasal, binyag, minsan mga libro ng tula ng mga lokal na writers dito. Ikaw na ang bahala sa design, basta aprobado ng kliyente. Binasa ni Perlie ang kontrata.
Vost Layout Artist. Walang pangalan niya sa credits. Maliit ang bayad kumpara sa kinikita niya dati. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ang pera o ang kasikatan ang mahalaga. Ang mahalaga ay mayroon siyang gagawin, may pagkakakitaan, at may dahilan para bumangon bukas. Kinuha niya ang ballpen na inaabot ni Josh. Huminga siya ng malalim. At sa liwanag ng isang mahinang bombilya sa maliit na kusina ni Josh, sa gitna ng ingay ng mga nagkakasiyahan para sa fiesta sa labas, pumirma si Perlita Cruz. Isang pirma na hindi lang para sa isang trabaho, kundi para sa isang bagong simula. Isang simula na malayo kay Lowell. Isang simula para sa kanya at para sa 3 buhay na dinadala niya. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakatulog si Perlie nang may kaunting kapayapaan sa puso. Ang lungkot ay naroon pa rin, humahapdi, pero sa tabi nito, may sumisibol ng munting pag-asa. Isang pag-asang kasing liit ng mga bituin, pero sapat na para tanglawan ang madilim niyang gabi. Ang mga sumunod na buwan sa Girgis. Mabini ay naging isang tahimik na paghilom para kay Perlie. Ang bawat umaga ay sinasalubong niya ng amoy ng bagong lutong pandesal mula sa kalapit na panaderya at ng tunog ng mga makinang pampalimbag ni Josh sa ibaba. Ang kanyang tiyan ay unti-unti nang lumalaki at kasabay nito ang determinasyon niyang palakihin ang kanyang mga anak ng mag-isa. Hindi naging madali. May mga gabing gigisingin siya ng mga sipa ng 3 maliliit na paa sa loob ng kanyang sinapupunan at kasabay nito ang alaala ni Lo, ang sakit, ang pangulila. Pero pipilitin niyang iwaksi ang mga ito. Tinitingnan niya ang 3 ultrasound pictures na nakadikit sa pader ng kanyang maliit na kwarto. Para sa inyo, bulong niya. Kaya ni Mama to. Si Mindy ay madalas dumalaw, lalo na kapag may check-up si Perlie sa health center ng bayan. Si Josh naman, kahit tahimik, ay laging nakaalalay. Madalas, may iniiwan siyang prutas o mainit na sabaw sa labas ng pinto ni Perlie. Mga simpleng bagay, pero malaking tulong sa isang nagdadalang taong mag-isa. Isang gabi, habang kabuwanan na ni Perlie, bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding sakit sa puson. Napasigaw siya. Narinig siya ni Josh mula sa ibaba. Perlie. Anong nangyayari? Sigaw ni Josh, kumaripas ng takbo paakyat. Manganganak na yata ako, Josh, humihinga na sabi ni Perlie, na mimilipit sa sakit. Walang pag-aalinlangan, binuhat siya ni Josh. Si Mindy, na nagkataong dumalaw noon para maghatid ng mga gamit ng sanggol, ay nataranta. Yung tricycle. Tawagin mo si Mang Cardo, sigaw ni Mindy kay Josh habang inaasikaso si Perlie. Madilim ang daan patungo sa pinakamalapit na lying-in clinic, mga 10 kilometro pa ang layo. Lubak-lubak. Ang tanging ilaw nila ay ang lamparang digas na hawak ni Mindy at ang mga bituin sa kalangitan. Bawat lubak, bawat liko, daing ang katapat mula kay Perlie. Kaya mo yan, Perlie. Malapit na tayo, sigaw ni Mindy, pilit tinatatagan ang boses kahit nanginginig na rin sa kaba. Si Josh naman, walang imik na nagmamaneho, ang mga mata ay nakatutok sa madilim na daan, pero ramdam ni Perlie ang pag-aalala nito. Sa wakas, narating nila ang maliit na lying-in clinic. Isang komadrona at isang nurse lang ang naroon. Charity ward. Ang amoy ng gamot at dugo ay humalo sa pawis at takot ni Perlie. Ang sumunod na mga oras ay parang isang mahabang, masakit na panaginip. Ang bawat iri ay parang hahati sa kanyang katawan. Pero sa bawat sakit, inaalala niya ang 3 maliliit na tibok ng puso. Ang 3 dahilan kung bakit kailangan niyang lumaban. At pagkatapos ng tila walang katapusang paghihirap, narinig niya ang unang iyak. Isang manipis, ngunit malakas na iyak. Isa na, maam, sabi ng komadrona. Napangiti si Perlie sa gitna ng pagod, kahit may nakakabit na oxygen mask sa kanyang mukha. Ilang sandali pa, isa pang iyak. At isa pa. Pia. Pio. At Pia. 3 munting anghel. Maliliit, kulubot pa ang balat, pero perpekto. Habang yakap niya ang 3 sa kanyang dibdib, sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming buwan, naramdaman ni Perlie ang purong kaligayahan. Walang bahid ng sakit, walang anino ni Loe. Sila lang. Ang kanyang 3 bituin. Nang makalabas si Perlie sa lying-in, bumalik sila sa Girgis. Mabini. Ang maliit na kwarto sa itaas ng printing shop ay napuno ng mga lampin, bote ng gatas, at ng iyak at tawa ng mga sanggol.
Si Mindy ay umuwi-uwi para tumulong. Si Josh, kahit hindi sanay, ay natutong magtimpla ng gatas at maghele. Pero alam ni Pearlie na hindi pwedeng habang buhay siyang aasa sa kabaitan ng iba. Kailangan niyang kumita. Kailangan niyang itaguyod ang kanyang mga anak. Ang kinikita niya bilang host layout artist ay sapat lang para sa pang-araw-araw. Kailangan niya ng mas malaki, mas matatag na pagkakakitaan. Isang araw, habang pinapatulog niya si Pia, napatingin siya sa mga lumang libro sa isang estante sa kwarto ni Josh. Mga aklat pambata, mga nobela, mga tula. At doon, nagsimula ang isang ideya. Paano kung gagawa ako ng sarili kong mga libro? Graphic artist siya. Sanay siya sa layout, sa disenyo. Mahilig siyang magbasa at alam niya kung anong mga kwento ang gusto ng mga bata. Ang Rishi. Mabini ay puno ng mga simpleng kwento ng mga simpleng tao. Pwede niyang isulat ang mga iyon. Ipinagtapat niya ang kanyang ideya kay Josh. Publishing, nagtatakang tanong ni Josh. Malaking trabaho yan, Pearlie. At malaking puhunan. Alam ko, sagot ni Pearlie. Pero kaya natin to, Josh. Tutal, may printing press ka na. Magsisimula tayo sa maliit. Mga picture books para sa mga bata. Mga tula. Mga kwentong bayan dito sa Mabini. Nakita ni Josh ang determinasyon sa mga mata ni Pearlie. Ang dating Pearlie na malungkot at nawawala ng pag-asa ay napalitan ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Sige, ngumiti si Josh. Subukan natin. Pero kailangan nila ng puhunan. Ang maliit na ipon ni Pearlie ay sapat lang para sa unang 2 libro. Doon pumasok si Don Ernesto Velasco, isang retiradong guro sa kanilang bayan. Nakita ni Don Ernesto ang potensyal sa ideya ni Pearlie. Humanga siya sa dedikasyon nito. Ang mga kwento, hija, ay pagkain ng kaluluwa, sabi ni Don Ernesto nang minsang kausapin siya ni Pearlie. At ang mga batang ito, sabay turo sa kambal na mahimbing na natutulog, ay mangangailangan ng maraming pagkain para sa kanilang isip at puso. Nagpautang si Don Ernesto kay Pearlie walang tubo. Ang tanging kondisyon niya, ang mga librong ilalathala ay dapat may pagpapahalaga sa kulturang Pilipino at sa magagandang asal. At doon isinilang ang A Between Publishing. Ang pangalan ay hango sa kanyang 3 anak, ang kanyang mga bituin. Ang opisina nila, ang lumang bodega sa likod ng printing shop ni Josh, na nilinis at pininturahan nila ni Mindy. Ang mga unang empleyado, si Pearlie bilang manunulat, editor, at layout artist, si Josh bilang tiga-imprenta, at si Mindy bilang marketing manager kapag wala itong pasok sa Maynila. Ang unang 2 libro nila, isang aklat pambata tungkol sa isang alitaptap na natatakot sa dilim, at isang koleksyon ng mga tula tungkol sa buhay sa probinsya, ay mabenta sa mga taga-Bagay, Mabini at sa mga kalapit na bayan. Unti-unti, nakilala ang Between Publishing bilang isang maliit na imprint na gumagawa ng magaganda at murang libro. Libro ang bayan ang tawag nila. Sa bawat pahinang kanyang nililikha, sa bawat librong kanyang iniimprenta, may isang paulit-ulit na bulong si Pearlie sa kanyang sarili, hindi nila kailangan si Lowe. Hindi namin siya kailangan. Ang bawat patak ng pawis, ang bawat puyat, ang bawat utang na kailangan bayaran, lahat iyon ay sulit kapag nakikita niya ang kanyang mga anak na lumalaking malusog at masaya. Sila ang kanyang inspirasyon, ang kanyang lakas. Ang dating Pearlie na durog sa parking lot ng San Miguel Women's Center ay wala na. Sa kanyang lugar, may isang ina. Isang negosyante. Isang babaeng natutong tumayo sa sarili niyang mga paa, hindi dahil kinalimutan niya ang sakit, kundi dahil pinili niyang gawing lakas ang sakit na iyon. Ang 3 munting bituin ay hindi lang nagbigay liwanag sa kanyang buhay. Sila rin ang naging gabay niya sa pagbuo ng isang bagong pangarap, isang bagong resolusyon. 5 taon. 5 taon ang lumipas mula nang itatag ni Pearlie ang Between Publishing. Ang dating maliit na imprint na nagsimula sa isang lumang bodega, ay isa na ngayong kinikilalang pangalan sa industriya ng lokal na paglalathala. Ang mga libro ang bayan nila, mga kwentong pambata na may aral, mga tula na sumasalamin sa kulturang Pinoy, mga nobela na abot kaya ng masa, ay mabenta hindi lang sa Give. Mabini kundi pati na rin sa ibang probinsya at maging sa ilang piling bookstore sa Maynila. Sina Pia, Pio at Pia ay 5 taong gulang na. Makukulit, bibo at laging nagtatanong.
Sila ang araw-araw na inspirasyon ni Pearlie. Ang kanilang maliliit na tawa ang musika sa kanyang pandinig, ang kanilang mga yakap ang nagpapawi sa kanyang pagod. Sa tuwing tinitingnan niya sila, lalo siyang nagiging determinado na bigyan sila ng magandang kinabukasan, kahit mag-isa. Ang pangalan ni Loie ay halos hindi na nababanggit. Para kay Pearlie, isa na lang siyang malayong alaala, isang multo ng nakaraan na pilit niyang ibinabaon. Paminsan-minsan, kapag tinititigan niya ang kanyang mga anak, lalo na si Pio na may ilang hawig kay Loie, may kung anong kirot pa ring sumasagi sa kanyang puso. Pero mabilis niya itong iwinawaksi. Hindi ko siya kailangan. Hindi siya kailangan ng mga anak ko. Isang araw, tumawag si Josh kay Pearlie, na noon ay nasa Maynila para sa isang book fair. Pearlie, may good news ako. May investor na gustong mag-invest sa Between. Talaga, Josh? Sino? Gulat na tanong ni Pearlie. Nitong mga nakaraang buwan, pinag-uusapan na nila ang expansion. Gusto nilang bumili ng mas modernong printing press para makapag-produce ng mas maraming libro at makapag-cater sa mas malaking merkado. Pero kulang sila sa pondo. Hindi ko pa siya name-meet personally, pero ang representative niya, isang lawyer, ang nakausap ko. Ang pangalan daw ng investor ay Freedom Green. Malaking pera, Pearlie. Millions. Sapat para sa bagong press at para sa mas malaking warehouse, excited na sabi ni Josh. Freedom Green. Kakaibang pangalan. Sino raw yan? Taga saan? Hindi ko rin alam masyado, medyo misteryoso eh. Pero ang sabi ng abogado, matagal na raw niyang sinusubaybayan ang Between. Naniniwala raw siya sa misyon natin. Gusto niya tayong tulungan lumago. Kinabahan si Pearlie. Millions? Masyadong malaki. Sigurado ka bang legit yan, Josh? Baka naman alam mo na. Nag-background check na ako, Pearlie. Mukhang malinis naman. Registered ang kumpanya niya. At ang lawyer, kilala sa larangan niya. Gusto raw ni Amy Green na makipag-video call sa'yo para sa final pitch mo. Gusto ka raw niyang makilala, kahit virtually lang. Pumayag si Pearlie. Ito na marahil ang pagkakataon nilang mapalago pa ang Between. Ang video call ay nakaschedule kinabukasan. Inihanda ni Pearlie ang kanyang presentasyon. Kinakabahan siya, pero excited. Ito na ayun. Nang magsimula ang video call, naka-off ang camera ni Ian Green. Isang berdeng bilog lang na may initial na EEE ang nakikita ni Pearlie sa screen. Ang boses na narinig niya ay medyo distorted, parang ginamitan ng voice modulator, pero malalim at may otoridad. Ilis Cruz, thank you for your time, bongad ng boses. I've read your proposal. It's impressive. Your passion for literacy and Philippine culture is evident. Nagpasalamat si Pearlie at sinimulan ang kanyang presentasyon. Habang nagsasalita siya, hindi niya maiwasang isipin kung sino ang nasa likod ng berdeng bilog na iyon. Bakit ayaw niyang magpakita? Pagkatapos ng presentasyon, nagtanong si E. Green ng ilang matatalinong bagay tungkol sa financials at sa long-term plans ng Between. Halatang may alam siya sa negosyo. One last thing, Dennis Cruz, sabi ni M. Green. I understand you also write some of the children's books yourself. I've read a few. They're heartwarming. Salamat po, sagot ni Pearlie, medyo nagulat na nabasa pala nito ang ilan sa kanyang mga sinulat. I also dabble in writing, pagpapatuloy ni Amy Green. Mostly essays. Perhaps, if this partnership pushes through, Between Publishing could consider publishing some of every work. Of course, Amy Green. We'd be honored to read your manuscripts, mabilis na sagot ni Pearlie. Natapos ang video call na may pangako ng malaking investment. Tuwang-tuwa si Pearlie at Josh. Ito na ang simula ng bago nilang yugto. Sa mga sumunod na linggo, naging abala sila sa pag-aayos ng mga papeles para sa investment. Nagsimula na rin silang maghanap ng bagong warehouse at ng bagong printing press. Isang araw, ipinadala ng abogado ni A. Green ang isang set ng mga feminist essays na isinulat umano nito. Para raw magkaroon ka ng idea sa style niya, Dennis Cruz, sabi ng abogado. Nang basahin ni Pearlie ang mga sanaysay, namangha siya. Matatalino ang mga argumento, matapang ang paninindigan, at higit sa lahat, may puso.
Tungkol ito sa pagpapalakas ng kababaihan, sa paglaban sa diskriminasyon, sa kahalagahan ng boses ng bawat isa. May kung anong pamilyar sa tono, sa paraan ng paggamit ng mga salita. Parang si Lowe. Imposible, sabi ni Pearlie sa sarili. Matagal nang wala si Lowe. At isa pa, bakit naman siya magsusulat ng ganito? Pero habang paulit-ulit niyang binabasa ang mga sanaysay, lalo siyang humahanga. Ang mga salitang iyon ay parang gamot sa kanyang kaluluwa. Nagbibigay sa kanya ng lakas, ng inspirasyon. Hindi niya namamalayan, may kung anong kilig na namumuo sa kanyang dibdib. Isang kilig na matagal na niyang hindi naramdaman. Nagsimula silang magpalitan ng email ni Amy Green, tungkol sa mga sanaysay, tungkol sa mga plano para sa bituin. Laging naka-off ang camera nito at laging medyo distorted ang boses. Pero ang mga pag-uusap nila ay malalim at makabuluhan. Nalaman ni Pearlie na si Amy Green ay maraming alam tungkol sa sining, sa panitikan, sa kasaysayan. Para siyang kausap na isang matandang kaluluwa. Samantala, sa di kalayuan, sa loob ng isang tinted na FE na laging nakapark, malapit sa bagong warehouse na inaayos para sa Between Publishing, may isang lalaking tahimik na nagmamasid.